Pagpalang umaga po sa ating lahat na tunay ngang napakabuti ng ating Diyos na buhay. Amen. Sa umaga ito, ating munang pagbulayan ang salita ng Lord sa Gawa 16, 9-10 at pinamagatang ang pangitain ni Pablo. Ating po munang basahin. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. Isang lalaking taga-Macedonia ang nakatayo at nakikiusap sa kanya. Pumarito kayo sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Pagkatapos ng pangitaing ito, gumayak agad kami sapagkat natiyak namin kami itinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang magandang balita. Ginabayan ng Espiritu Santo si Pablo at ang kanyang mga kasama sa pangangaral ng Ebanghelyo sa Macedonia o Hilagang Greece. Isang babae na nagngangalang Lydia ang tumanggap sa kanilang mensahe at nabinyagan. Matapos palayasin ni Pablo ang masamang espiritu sa isang babaeng alipin, siya at si Silas ay binugbog at ibinilanggo. Nang gabi ring iyon, sila ay himalang nakalaya sa bilangguan. Pagkatapos ay bininyagan nila ang bantay sa bilangguan at sa sambahayang ito. Sumaging ito, ano po ba makikita natin sa ating text? Ano ang nakita ni Pablo sa isang pangitain? Paano tumugon si Pablo at ang kanyang mga kasama sa pangitain ni Pablo? Ang pahiwatig ay tumutukoy sa damdamin o impresyong natatanggap natin mula sa Espiritu Santo na kailangan sabihin o gawin natin ang isang bagay. Ano kaya ang maaaring mangyari kung ipinagliban ng isang tao ang pagsunod sa pahiwatig na natanggap niya? Ang isang alituntuning makatulong sa kanila na maunawaan ang kahalagahan ng pagsunod sa mga pahiwatig ng Espiritu Santo. Kung mababasa po natin sa Gawa 16:1-5 na bumisita sina Pablo, Silas at ang isang nabinyagang hentil na nagngangalang Timoteo sa ilang sangayin o branch ng simbahan upang ibalita ang desisyong ginawa ng mga lider ng simbahan sa Jerusalem na makakaapekto sa buong simbahan at magpapalakas sa pananampalataya ng miyembro ng simbahan. Mahalaga po na lagi natin sundin ang bulong ng Espiritu Santo dahil may gustong ipagawa ang Diyos sa buhay po natin na katulad ng ginawa niya sa pangitain ni Pablo. Maraming way kung paano kumikilos ang Lord sa buhay po natin. Dapat tayong manalangin sa Panginoon na tulungan tayo para maging kasangkapan sa kanyang mga kamay para sa taong handa na ngayon. Isang taong nais niyang tulungan natin ngayon. Pagkatapos, dapat tayong maging handang makinig at sumunod sa mga pahiwatig ng kanyang Espiritu Santo tungkol sa dapat nating gawin. Naway ang bawat isa po ay pahalagahan ang bulong ng Espiritu Santo. Maraming salamat po. God bless.